Welcome to Good Morning Jesus, your daily devotion designed to inspire and strengthen your walk with God. Here's your host, Pastor Karen Latero. Praise the Lord. Isa pong mapagpalang umaga. Amen. Praise the Lord. Good morning everyone. And good morning Jesus. At good morning po Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig po ng mundo. We're back mga kapatid and we are live sa atin pong morning devotion na ito. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito sa patuloy niya pong pagbibigay sa atin ng sigla, ng lakas at patuloy po mga kapatid na pag-iingat na ibinigay niya po sa atin sa magdamag. As we start with our morning devotion, our Good Morning Jesus with a prayer, tayo pong lahat ay manalangin sa atin pong Panginoon. Pasalamatan po muna natin ang Diyos sa mga bagay na ginawa niya sa atin sa magdamag at maging sa umagang ito. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka, O Diyos. Dakilain, Panginoon, ang iyong pangalan. Itinataas po namin, O Diyos, ang nag-iisa mong pangalan. Hallelujah, praise the name of Jesus. Ama naming Diyos, narito po kami. Lumalapit po kami, Panginoon, sa mga sandaling ito na mayroon pong mapagpakumbabang puso at kasama po ng pasasalamat na kung saan ay iningatan mo ang bawat sa po sa amin sa magdamag at panibagong kalakasan, Panginoon, ay ibinigay mo sa amin physically at ang hininga ng buhay na kung saan, O Diyos, pinahihiram mo sa amin. Lord, salamat po, Panginoon, at nagkaroon pa rin ulit kami ng pag-asa, panibagong pag-asa sa araw na ito at binigyan mo kami ng pagkakataon na makapiling po namin ang amin pong mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, O Diyos, sa iyo pong pag-iingat sa bawat sa po sa amin. Sa magang ito, O Diyos, ang iyong salita ang siyang magsilbing kalakasan muli sa amin sa araw na ito. Let your word, O God Jesus, speak to our heart. At ang iyong pong kalooban, ang kaparaanan mo ang siyang lagi pong masunod sa bawat sa puso amin. Dalangin ko na buksan mo ang amin pong mga puso, ang aming pakikinig, habang ang iyong salita ay amin pong naririnig sa amin pong Good Morning Jesus program na ito. Marami pong salamat, Panginoon. Sa iyo po ang kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Kumusta po ang lahat po sa atin mga kapatid? And I do hope tayo po ay nasa maayos na kalagayan. Praise the Lord. We're going to talk about sa umagang ito, you have all the strength you needed o you need. Nasa sa atin po o nasa bawat sa po sa atin ang lakas na kailangan mo. It may be physically o higit sa lahat ay spiritual na kalakasan na kailangan natin. In the book of Philippians chapter 4 verse 13, a very well-known verse na sinulat po mga kapatid ni Apostle Paul. Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengthened me. Magagawa o lahat po ng bagay ay ating magagawa doon sa nagpapalakas sa atin o kay Kristo o sa Panginoong Jesus na nagpapalakas sa atin. Praise the Lord. We have all the strength that we needed. Kapag po ang ating kaluluwa, mga kapatid, ay nasasaktan, kapag ang atin pong espiritual na kaluluwa ay nasusugatan, hindi po tayo palaging nakakaramdam ng lakas o yun pong kakayahan. At sa katunayan ay yun pong kabaliktaran nito ang ating nararamdaman. At madalas na nangyayari kapag ang atin pong mga spiritual na buhay ay nasasaktan o nasusugatan. Nagkakaroon tayo ng panghihina. Nanghihina tayo. Hindi po tayo confident. At madali po tayong papasukan ng takot, ng pangamba. Nagkakaroon po tayo, mga kapatid, ng pag-aalinlangan. Sa halip na harapin po natin yung hamon ng buhay,
sa araw-araw ng buong tapang dahil nagkaroon tayo ng ika nga po ay nasaktan, nasugatan, nanghihina tayo. Para bang mas gusto pa nating tumakbo, mga kapatid, at magtago sa kalagayan ng buhay natin, di po ba? Ngunit wala po sa mga ito ang sumasalamin na kung ikaw ay talagang kilala mo ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil kung kilala mo si Jesus Christ, kung si Kristo po ay nasa puso natin, at kung ang atin pong Panginoon ay tinanggap po natin, ang katotohanan ay mayroon po tayong lakas ng Diyos na magagamit, mga kapatid, sa lahat ng oras sa panahon na tayo po ay nakakaranas ng nasasaktan, nasusugatan o nanghihina. You have all the strength that you needed if you are really in Christ Jesus. Maari po tayong makaramdam ng kahinaan, yes, sa atin pong sarili. But, yun pong lakas ng Diyos, ito po ang nagpapatunay sa sarili natin na pinakamabisa kapag tayo po ay sumasandal ng lubos po at umaasa sa ating Panginoon. Praise the Lord. Nandoon po ang kalakasan natin ay walang iba kundi sa pagsandal po natin, pananalig at pag-asa natin sa ating pong Panginoon. The key to strength is not working or trying hard to act when you are ika nga ay nanghihina. Ang kalakasan po, mga kapatid, ay ang pagsuko ng atin pong mga sarili, ng ating puso sa Diyos, at nandoon po yung pagtitiwala sa Kanya. If you surrender your heart, if you trust your heart to our Lord Jesus Christ, nagkakaroon ka ng kalakasan. Amen po ba? May mga simbahan po ngayon na puno po ng taong nakakilala sa Diyos. Sila man din po ay masasabi po natin ay naligtas, naniniwala po sila sa atin pong Panginoong Jesus. But ang ilan po sa kanila, mga kapatid, ay hindi talaga kilala ang Diyos bilang kanilang pinagmumulan ng lakas. But I encourage you today, mga kapatid, sa umagang ito, na ang kalakasan po ay nagmumula sa atin pong Panginoon. Ikaw ay mayroon pong lakas na kailangan mo upang harapin mo ang buong araw na kung ano ang mayroon ka sa ating sitwasyon. You can do all things, lahat ng bagay. Sabi doon, through Christ na siyang nagpapalakas sa atin. Ang mga mananampalataya na naniniwala na isa sa mga pinakadakilang kaloob ng Diyos ang kanyang kakayahan na palakasin tayo. Palakasin ang ating loob, bigyan na tayo ng kapangyarihan kapag tayo po ay nanghihina. Ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. If we truly at patuloy po tayong nagtitiwala sa Diyos. Anumang kalagayan na mayroon tayo. May mga panahon na para bang animoy nagkakaroon tayo ng kahinaan, nanghihina tayo spiritually, na para bang pakiramdam natin na wala ang presensya ng Diyos, hindi natin nararamdaman na nandyan ba ang Panginoon. But let me tell you, mga kapatid, you have all the strength that you needed kung patuloy kang nagtitiwala, nananampalataya. At iyo po, mga kapatid, binibigay sa Diyos ang iyo pong pagsuko. Katulad po, mga kapatid, ni Pablo. Minsan na po siyang sinabi niya na I can do all things through Christ who strengtheneth me. Alam natin, mga kapatid, sa buhay po ni Pablo, mayroon pong isang nararamdaman si Pablo, yung binigyan siya ng tinik sa laman. Many scriptures said about this thorn in the flesh na bumabagabag sa kanya. Nais niya na alisin po ng Diyos yung kanyang nararamdaman. Yung feeling niya, pakiramdam niya, Panginoon, na alisin mo itong aking tinik sa laman. Maybe some of you or ang ilan po sa atin ay animoy parang mayroong mga bagay sa ating buhay na hindi po at gusto nating maalis. Na ito ang nagdudulot na sa atin po ay manghina tayo. But let me tell you, katulad ng ginawa ng Panginoon kay Pablo, mga kapatid, hindi niya inalis. Maybe may mga bagay na gusto nating alisin sa buhay natin na hindi inaalis.
Bagkus mga kapatid, doon, nangangako po ang Diyos na bibigyan tayo ng lakas upang matiis ang mga bagay na ito. Sabi ng atin pong Panginoon, ang aking lakas, ang aking kapangyarihan ay ginagawa kong ganap o matutupad o nakokompleto at ipinapakita ang kaniyang sarili sa pinakamabisang kahinaan. Sabi ng ating pong Panginoon, my strength is made perfect. Your weakness made perfect. Ito po ay maliwanag mga kapatid na maaari kang makaramdam ng kahinaan kapag ikaw po ay labis na nasasaktan, especially ang ating pong kaluluwa. But alam niyo mga kapatid, habang pinapagaling po ng Diyos ang ating kaluluwa, may mga pagkakataon po na sa tingin po natin ay para bang hindi sapat upang harapin ang mga bagay na kailangan po nating harapin. And naturally speaking, totoo yan. Ngunit hindi po natin kailangan mabuhay na nga ayon po mga kapatid sa atin pong mga kahinaan araw-araw. At bilang isang mananampalataya, I want to encourage every one of us. Maaari kang mabuhay sa espiritual na katotohanan. At what's the truth, Pastor G? Ang katotohanan ay sa pamagitan po ng banal na Espiritu Santo na ibinigay ng Diyos na bibigyan po tayo ng supernatural na lakas. If we feel empty, kung pakiramdam natin ay para bang walang-wala na tayo, pakiramdam po natin ay hinang-hina na tayo, pakiramdam po natin mga kapatid na para bang wala tayo kakampi at ang lakas natin ay hindi natin maramdaman. But let me tell you, come to our Lord Jesus Christ. Lagi kang magpasakop, isurrender mo ang buhay mo, ang sarili mo, ang kalagayan mo, ang sitwasyon mo sa atin pong Panginoon and God, and you have all the strength that you needed. Papalakasin ka ng atin pong Panginoon. Papalakasin ka niya para gawin mo yung mga bagay na kailangan mong gawin sa buhay at para lubusang tahakin yung paglalakbay mga kapatid ng nagpapagaling ng kanyang nga ay pinamumunuan ka ng Diyos. At ang tanging paraan mga kapatid ng pagtingin mo sa iyong sarili ay iyon din ang magiging paraan mo. Kung titingnan mo ang iyong sarili na bilang mahina, well, nandoon mga kapatid na lalapitan mo ang mga sitwasyon, yung mga kinakaharap mo sa buhay, mula po sa isang kalagayan ng kahinaan at kawalan ng kapanatagan. Kung ang tingin mo sa sarili ay mahina ka. Ngunit, gaya nga nasabi ko, ang paraan po ng pagtingin mo sa iyong sarili ay ang magiging paraan mo kung paano ka mamuhay sa mundong ito. Kung sa tingin mo ay mahina ka, so nandoon mga kapatid, lahat ng mga bagay na haharapin mo ay para bang mahirap para sa iyo. But, nais po ng Diyos na lapitan mo o harapin mo ang lahat ng mga bagay sa iyong kalagayan nang mayroon pong pagtitiwala sa Kanya at mayroon pong lakas na nagmumula po sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, amen, bakit hindi mo simulang makita ang iyong sarili bilang isang malakas sa harapan ng atin pong Panginoon dahil ikaw ay nasa atin pong Panginoon. You have all the strength that you needed. You can do all things. We can do all things through Christ. Na siya po ang pinagmumulan ng ating lakas spiritually. Kaya makakakuha po tayo ng lakas mula sa atin pong Panginoong Hesukristo. Anumang oras na kailangan po natin. As the scripture said mga kapatid, lahat ng bagay ay atin pong magagawa doon sa nagbibigay ng kalakasan sa atin. And sino ba ang nagbibigay ng kalakasan sa atin? Walang iba kundi ang atin pong Panginoong Jesus. You have all the strength that you needed. Kaya sa umagang ito, as you walk out on your house, as you go mga kapatid sa iyong trabaho, at habang nakikisalamuha ka sa mga tao mga kapatid, magkaroon ka ng pananaw na ikaw ay mayroong kalakasan na ibinibigay ang Diyos sa bawat isa po sa atin. You have all the strength that you needed to face the day sa araw na ito.
Amen po ba mga kapatid? Praise the Lord. As we speak the word of God today mga kapatid, ang sabi po ng atin pong salita ng Panginoon in 2 Corinthians chapter 12 verse 9. But he said, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weakness, so that the power of Christ may rest upon me." Sabi sa kanya ng atin pong Panginoon, ang aking biyaya ay sapat sa iyo. The same time sa araw na ito, ang biyaya po ng Diyos ay sapat po sa bawat sa po sa atin. Sapagkat sabi ng Panginoon, ang aking kapangyarihan ay magiging sakdal sa panahon ng iyong kahinaan. Bagkus dapat tayo daw po ay magmapuri. Dapat tayo po mga kapatid ay magkaroon ng malaking galak sa ating mga kahinaan upang manahan po ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat sa atin. Ang ganda ng scriptures na ito mga kapatid. Praise the Lord. Our Bible reading for today is Jeremiah chapter 42 to chapter 44. Maraming salamat sa atin pong Panginoon sa Kanya pong salita na atin pong narinig. We have all the strength that we needed sa araw na ito mga kapatid. Tayo po'y manalangin sa pagtatapos po ng atin pong Good Morning Jesus program for today. Praise the Lord. Panginoong Jesus, salamat po o Diyos sa iyong salita na amin pong narinig. Salamat Panginoon sa pagbibigay mo ng kalakasan sa amin sa panahon ng amin pong mga kahinaan. Panginoon, kapag kami po ay nanghihina, kapag kami po ay nasusugatan, lagi mong ipaalala po sa bawat po sa amin na ang iyong lakas ay ginagawa mong perfect sa amin pong mga kahinaan. Nagtitiwala po kami, nabibigyan mo kami ng kapangyarihan at dalahin ang bawat hamon sa buhay po ng bawat sa po sa amin. Ama naming Diyos, salamat Panginoon sa araw na ito, sa panibagong kalakasan, sa panibagong pag-asa, sa panibagong hininga ng buhay na walang sawa mong ipinahihiram sa bawat isa sa amin. At kung loobin mo, Panginoon, patuloy po namin kang mapasalamatan sa maghapon at ang iyong kalooban ang siyang masunod, Panginoon. Ilayong mo kami sa tukso na kami po ay magdudulot na magkasala sa iyo. Patuloy mong palakasin ang bawat po sa amin, Panginoon. Kailangan po namin ang iyong pong presensya. Kailangan po namin, O Diyos, na patuloy kami magtitiwala sa kabila ng mahirap na sitwasyon o kalagayan na meron kami. Kung meron mang ang iba sa amin, O Diyos, ay nagkakaroon ng problema, malaking problema, na animoy parang mahirap nilang solusyonan. Lord, patuloy po, Panginoon, O Diyos, ibigay mo sa kanila ang pagtitiwala nila sa iyo, O Diyos. At dalangin ko na malampasan po, Panginoon, ang bawat sa po sa amin ang kalagayan na parang animoy hindi namin po alam kung paano po namin bibigyan ng solusyon. Amin po pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa iyong paanan, O Diyos. Patuloy po kami, Panginoon, O Diyos, palakasin at ilayo, Panginoon, O Diyos, sa mga tukso, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa araw na ito at paalala mo sa amin at pagbibigay mo ng kalakasan through your word and through this program, Good Morning Jesus program. Marami pong salamat sa iyo pong kapurihan at papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid. Salamat sa kanyang salita natin pong narinig sa araw na ito. Tapos na po ang ating pong Good Morning Jesus for today. At ito po ang inyong lingkod, si Pastor G. And lagi po natin tandaan, mayroon kang lakas na kailangan mo sa araw na ito upang mapagtagumpayan mo ang anumang pagsubok na mayroon tayo. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. To God be all the glory. Praise the Lord. Pagpupuring pagsamba namin sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa bawat isa sa amin.
sa'yo